Warming up, lands the lead left hook, chopping right hand. Manny Pacquiao ayaw paawat sa training. Mario Barrios gagamit ng lumang estilo para i-knockout si Manny Pacquiao. At mga boxing fans, pumapabor pa rin ang karamihan sa batang kampiyon na si Mario Barrios kumpara kay Manny Pacquiao. Nasa 2 linggo na lang at masasagot na ang lahat ng ating katanungan. May pagpapatuloy pa ba ni Manny Pacquiao ang kanyang legendary comeback? O ang boksingerong si Mario Barrios na ang magbibigay ng matinding pinsala kay Pacquiao at tuluyang magpaparetiro? 2 linggo bago ang laban, ito ang pinaka-critical para sa Team Pacquiao. Dito ay nakamonitor ang buong team sa aktibidad ni Manny Pacquiao. Ayaw nilang masunog muli sa ensayo si Manny, kaya sa natitirang 12 araw ay posibleng maghigpit sila dito, lalong lalo na sa pagtakbo ni Pacquiao. Kaya kung mapapansin nyo sa isang video na lumabas ay parang nagagalit si Manny Pacquiao dahil tapos na ang kanyang training at pinapahinto na ito, pero pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagsi-shadow boxing. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Hindi nagbibiro ang head trainer ni Mario Barrios nang sinabi nitong seryoso silang ina-knockout nila si Pacquiao. Remember this, it can work in 2 ways. I've been in this game a long time. A great fight for everybody to watch, and he's an icon. But at the end of the day, Al Aztec is coming out victorious. July 19th, take that to the bank. Pinakita sa training ni Mario Barrios ang pag-switch nito into southpaw. Isa sa maaaring gawin ni Mario Barrios ay i-pressure si Manny Pacquiao, i-corner at doon babanatan ng bodega. Ito ay isang estratehiya para pabagalin si Pacquiao at sa late round ay i-knockout ito. Ginawa na ito dati ni Miguel Cotto. Margareto. At kahit si Kip Thurman ay sinubukan na din ito. Good right hand. That's come on. Pero hindi sila nagtagumpay dahil malakas ang stamina at mabilis pa noon si Pacquiao. Pero ngayong nasa edad 46 na si Manny Pacquiao ay naniniwala ang kampo ni Mario Barrios na mapapagod at babagal ito. At ito na ang pagkakataon na kanilang hinihintay para tapusin si Manny Pacquiao. Isa rin sa magiging problema ni Pacquiao ay ang magandang jabs ni Mario Barrios. At yan ay pinatutuhanan mismo ni Kip Thurman sa isang panayam sa kanya. So I beat him, I said, he actually had a really good jab. And then he actually used that good jab when he beat Ugas. Kapwa nakalaban ni Kip Thurman sina Mario Barrios at Manny Pacquiao. Kaya kung merong isang tao na makapagbibigay ng tamang prediksyon, yun ay walang iba kung hindi si Kip Thurman. Kung babalikan lang natin ang history ng mga nakalaban ni Manny Pacquiao, magaling mag-jab at counter puncher. Yan ang mga klase ng boksingero na nagpahirap kay Pacquiao. Ang laban niya kay Juan Manuel Marquez na kung saan ay umabot pa ng 4 na laban. Ang laban ni Manny Pacquiao kay Moeric Morales na umabot ng 3 laban. At ang laban nito sa Noy wala pang talo na si Jesse Vargas. Bagamat nanalo si Manny Pacquiao ay nahirapan siya kay Vargas dahil sa maganda ang jabs nito. Pero nagawa pa rin naman silang talunin lahat ni Pacquiao dahil sa work rate at bilis nito. Pero dahil sa may edad na si Manny Pacquiao ngayon, magagamit niya pa kaya ang kanyang vital weapon? Mapunta naman tayo kay Mario Barrios. Huling lumaban si Barrios sa junior welterweight ay nung harapin ito si Gervonta Davis. Nakita naman natin kung paano pinahirapan ni Mario Barrios si Davis at mismo nga ang scorecard ang magpapatunay na lamang si Barrios bago ito man-knockout. And Davis, he kind of felt the waters out there. Mula nang umakyat si Mario Barrios sa welterweight, kapansin-pansin ang pagbagal nito. Kung ikukumpara natin ang kanyang mga laban noong lumalaban pa ito sa junior welterweight. Pero meron din namang benepisyo ang pag-akyat ni Mario Barrios sa welterweight dahil mas na-rehydrate ang kanyang katawan. At pansin nyo naman sa kanyang mga laban, kahit duguan, kahit bumagsak na ito, ay kaya pa niya ring ipagpatuloy ang laban.